Ang iba ngang mga pasyente hindi alam na mas delikado ang high blood pressure kaysa sa low blood pressure. Pagka bumababa na ng 120/80, tinitigil nila medication thinking that the lower blood pressure ay delikado, tinitigil. Pagkus, ito nga yung masama. Kasi once na na-diagnose ka na ng hypertension, hypertensive ka na for life and you cannot take out the medication or stop it or else magre-rebound hypertension. 1 week lang hindi kayo uminom, pwedeng tumaas ang blood pressure nyo. At pwede nyo ikamatay po ito. So these are things na kailangan nyong maintindihan kung bakit napaka-importante. Kasi kunyari si Fernando po Jr., we know for a fact, several years ago, I think December 14 siya, 20 years ago, bigla na lang siya nawala and then dinala sa St. Luke's, Quezon City. Yun talaga na-diagnose sa stroke. So imagine ninyo, wala pang 70, strong person and yet nawala. And then NBI Director Wicoco, yun dinala yun talaga sa aming hospital. At tandang-tanda ko kasi kami ni Dr. Gap Ligaspi and Dr. Nun. At dinala ho siya from the NBI, which is just Hello, good morning everyone. Sa totoo lang, tama naman ang sinabi ni Doc na hindi talaga pwede alisin basta-basta ang maintenance sapagkat pwede po itong makasira ng sistema ng ating katawan, lalong-lalo na sa ating kidney. Ang uncontrolled blood sugar and blood pressure ay mataas ang porsyento na makasira ng ating kidney. Kaya pag sinabi ng lifetime naman na talaga based sa kanilang pag-aaral na hindi talaga, kasi meron ako naging meron ako kino-coach na 3 ang gamot, may pang-4 pa in case of emergency na pumalo ng 160 ang kanyang blood pressure. Pero alam mo, isa sa pinakamaganda sanang sinabi nito is to change your lifestyle, change mo talaga yung diet mo, and having a positive mindset. Sapagkat alam mo ba, 80 to 90% napakataas ang porsyento ng mga taong may maintenance ay ito yung mga taong stress. Sapagkat kapag wala na epekto ng gamot at ikaw yung lifestyle mo, yung mindset mo ay ganun pa din, lagi ka pa rin negative, galit, matampuhin, mapagtanim ng sama ng loob, hindi na ako nagtataka. Majority ng mga nakausap ko ay puro mga stress. At lagi ko lang tinatanong sila, baka naman po kaya ganyan katagal na meron ka ng maintenance sapagkat you have a unforgiveness heart, at higit sa lahat ay mabilis kang magalit. Madaling salita ay sobrang stressful ng kanyang buhay. May kilala naman ako, mapera na siya, pero hindi niya alam kung paano pa siya papasahin ng kanyang pera. Isipin mo, yung may pera ka na, wala ka ng pera, still distress ka pa rin. Alam mo, ang kailangan po natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. God bless everyone.